Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon Hi. po. I think na-admit Good ko afternoon, naman ma'am. na... Afternoon. Hi. I think na-admit ko naman na lahat sa waiting room. I'll wait for a while. May mga dumadating pa. Okay. So, good afternoon, everyone. It's nice to see you again. We are now on our third day of professional upskilling course. Onti na lang po, graduation na on Friday, December 11. I hope everyone is on track in terms of accessing your respective LMS accounts, and I hope na kukumpleto nyo naman po yung day-to-day modules natin. Kasi yun po yung magiging basis ko in drafting your certificate of completion. So, para po ma-maximize natin yung oras, I will now turn over the floor to our facilitator, Mr. Rodmark Bariga. Ang topic po for today is enterprise development. Magandang hapon po sa lahat ulit. Nandito magkakasama na naman tayo. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Medyo mas konti na lang tayo ngayon kaysa sa nung first day natin. Hopefully marami pa rin makahabol. Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Medyo maraming topics na napag-usapan yesterday at saka today, no? So yesterday was more about your personal finance, kung paano bang i-invest ito. Meron akong I wanted to ask you guys, eto related kasi with your topic yesterday. Bago tayo pumunta sa topic natin for today, gusto ko lang sanang magtanong ng isang question. Mag-share ulit ako sa mag-share po ulit ako ng link. At true or false lang yung tanong. Yung question, may equation doon. Tapos sasagutin nyo lang kung sa tingin nyo po ba kung true yun or kung false yung equation na yun para sa inyo. Yung equation na yun, it's about growing your wealth. Okay? So which was medyo naman po sa topic ninyo kahapon, no? Ito po yung tas tignan natin yung magiging resulta ulit. I-share natin yung magiging resulta ulit, no? So ipa-present ko na siya, i-open ko na siya sa inyo. Puntahan nyo lang po siya, nandoon po siya ulit. Yan po yung link. Pakisagot lang po kung if you think ito ang paraan ng pag-build ng wealth po, no? Earnings, less expenses equal savings and investments. Sige po. Ay, isi-share ko yung results pala na tignan natin. Share screen. Para nakikita nyo po. Ayan po. Sige. Ilan ba tayo? Bigyan natin ng ilan minutes para makasagot lahat. Okay. For those who are just entering the room, nakikita niyo po ba yung sinishare kong screen? Makikita natin makikita natin yung results live, no, habang may sumasagot po. So iyan po. I-share ko po ulit yung link. I-share ko po ulit yung link para dun sa kakapasok lang po sa room, may link po ulit tayo para sa pakiclick lang po yun. It's a true or false question lang.
And eto po, related po sa topic niyo yesterday. And it's actually, the question is regarding building wealth. Para sa tingin nyo ba, totoo po ba na earnings minus expenses equal savings and investments po? So yan po ang ating ano. So far, meron ng 35 na nakasagot. Bigyan lang natin ng oras sumagot ulit. Yun mga hindi pa nakakapasok, no? So medyo malapit, false 19 through 18. Natin ng konti, no? Again, para dun sa kakapasok lang po, meron pong link. Ito po, may link po, i-share ko po ulit sa chat box po. Pakiclick lang po yun at pakisagutan true or false. Yun equation. Kung para sa inyo ba, true or false. Ito po yung equation ng building wealth. Okay? Maybe 1 more minute to answer it. Ilan na bang nakasagot? 43. May ilan pa po. Last 1 minute po. Para dun po sa kakapasok lang. Thank you po Para dun sa nakasagot, maraming salamat po. Let's just give a few others. May link po akong shinare para dun sa kakapasok lang. Kung pwede, puntahan nyo lang yung link, tas pakisagutan lang kung true or false. Yung equation na yan about building wealth. Earnings minus expenses equals savings and investments. So, last 30 seconds po siguro. There are 58 po ang hindi pa nakakasagot. Thank you very much, Ms. Evangeline. Okay. Last 10 seconds po before I stop sharing po. Okay. So far, thank you very much po for answering. So 27:30, medyo malapit pero lamang ang false. Okay. Miss Annalena, ano po, okay lang po kung hindi kayo naka-attend. Wala naman po talagang, wala pong coaching session yesterday. Talagang ano lang po, it was all videos and lectures lang po talaga kahapon. Pero bago natin puntahan yung topic natin for today, gusto ko lang balikan one portion. Medyo related po sa mga lectures kahapon. So, okay. So, yan. 27 out of 50 people ang nakasagot na false. 23 ang nagsabi ng true. Okay. Si Miss MJ o Sir MJ, true, false. Sige. So, a little, halos pantay pero medyo lamang ang false, no? Medyo lamang ang false sa atin. So, stop sharing ko muna. And siguro bago tayo before I... Okay. Pwede po bang may tatawagin ako na ilan sa inyo and ask you kung ano yung sinagot nyo, kung false po ba or kung ano. Si Miss Jessica, eto. Miss Jessica, nakita ko po yung tinype nyo sa chat box. Pwede po bang mag-unmute kayo and explain na lang po kung okay lang po. At saka kung pwede, paki-on rin po yung video nyo para makita rin po kayo ng lahat. Sige po, Miss Jessica. Thank you.
Naririnig namin kayo, Miss Jessica. Go ahead po. Sige, itatanong ko na lang. Medyo nahihiya si Miss Jessica. Are you okay to talk, Miss Jessica? Yes, I think so. Labo. Medyo mahina yata yun. It's okay, Miss Jessica. I can read your comment na lang po. If you'd rather, basahin ko na lang po yung comment ninyo. So, ang comment ni Miss Jessica, ideal is to save first and invest. However, I think you are left with no choice but to put your expenses and necessities taken care of. Unless you have other means to earn more and income would be enough to live the ideal. Okay. So, false ang sinagot ni Miss Jessica. Sino pong nakasagot ng true? Meron po bang pwedeng Okay lang, Miss Jessica. Thank you very much for your comment. Pwedeng makarinig si Sir Ryan. Nandiyan po ba kayo, Sir Ryan Makasaya? Okay lang po ba mag-unmute kayo? Hello po. Hello, Sir Ryan. Yan, we can see you and we can hear you loud and clear. Okay, Sir Ryan, para sa inyo, true or false po ba ang equation na yon? Sa akin po true. Kasi kailangan may earnings ka, then kailangan tignan mo kung ano yung kailangan mong gastusin. Parang hindi mo naman kailangan, not gastos na gastos. Yung mga basic na gastos mo, yung mga pagkain, kuryente, yung sabay, basic lang. Pero yung less gastos lang siya, then equals to investment. Thank you very much. Thank you very much for sharing that, Sir Ryan. So far si Sir Ryan true and si Miss Jessica false. No problem, Miss Jessica, if you cannot turn on your mic. Okay lang po yan. Maybe we can ask 2 more participants po. No? Thank you very much, Sir Ryan, ulit. Miss Glo Pineda Adlaon, is it okay for you to unmute your mic? Hi, good afternoon po. Pasalitain ko po ulit kayo, Ma'am Glo. Sige po. Yes po. Did you see the question? Were you able to answer po? Ano pong nasagot ninyo, ma'am? False. False po. Oo. Why do you say it's false po? Naniniwala kasi ako na yung income, i-subtract mo muna yung savings mo and that would equal yung expenses. Oh, have you been doing this po? Do you follow that po? Yes, that sir. Opo. At okay naman po ang result sa inyo, ma'am? Opo. We try to live kung ano yung matitira. We try to live below yung means namin. Thank you. Thank you very much for sharing, Miss Glo. Thank you very much. Siguro I'll call one more. If it's okay with you guys, I'll call one more. Sino po ba ang pwede natin tawagin? Sir Sandro, nandyan po ba kayo? Sandro Evangelista? Pwede po ba kayo mag-unmute, Sir Sandro Evangelista? Wala yata si Sir Sandro, hindi yata makapag-unmute. How about Sir Wilfredo Delto Jr.? Nandyan po ba kayo? Pwede po ba kayo mag-unmute? Sir Wilfredo? Ayan. Good afternoon, sir. Magandang hapon po, Sir Wilfredo. Magandang hapon din po. Nakita niyo po ba yun question, sir? Nakasagot po ba kayo kanina? True pong sinagot ko po, true. True ang sagot niyo, Sir Wilfredo. Bakit po true para sa inyo yon? Para sa akin po, mas earning saka minus expenses para po maka-saving ko kung ano yung natitira. Para sa akin, gano'n po. Oh, thank you very much. Thank you very much. So, yan ang ginagawa mo, Sir Wilfredo, over the years. Okay. Sige, thank you very much, sir. So,
may isi-share ulit ako sa inyo, ha? May isi-share. May isi-share lang ulit ako sa inyo isang balikan natin yung ating equation, no? So almost half, pero a little less than half, siguro mga 44% yun kanina or 45% of the group now answered true sa earnings minus expenses equals savings and investments. And a little more than half, mga 55% siguro of the room answered false ito. So actually, for the longest time, personally, naniniwala rin ako na ito yung tamang paraan na of course, meron po tayong expenses talaga na kailangan natin bayaran every now and then. Hindi pa natin pinag-uusapan yun mga unnecessary expenses or yun medyo luho na, no? Let's just say yun talagang expenses natin, kunyari for the house, for our food, or travel expenses natin to and from work, ganyan, no? So, yan talaga, I subscribe by that na yung expenses ko, tas kung anong matitira doon was for savings and investments. Pero I found out, and this is majority of the people, no? Majority of the people in the planet think that this is true. But apparently, if we really want to accumulate wealth, okay? At kung gusto talaga natin palakihin yung ating yaman or ating pera, hindi pala dapat itong sinusubscribe natin. Okay? Miss Luisa is commenting na savings need to be consistent and it should be a priority. Pero I can't blame people kasi they were not born rich. Wala silang mayayaman na pera. So para mabuhay sila, they have to pay for their living expenses first. Then after they can save. But an ideal picture would be savings muna and all the rest budget na sa expenses. Just my 2 cents. Tama po. Okay. So thank you very much for that comment. So ang may isa pa dito, earnings less savings equals expenses, no? So diyan nga tayo papunta. Baliktad pala dapat. Earnings less savings and investments equals expenses. And many people talaga, kung ang dahilan kung bakit nila iniisip na hindi ito tama, balik tayo, no? Kung bakit karamihan ganito ang paniniwala is dahil iniisip nila hindi enough yung earnings ko para makapag-save ako. Ang earnings ko nga, ganito pa lang, kulang-kulang pa for my expenses. At hindi pa natin pinag-uusapan yung luho dito, yung necessary expenses pa lang. Majority of the people on earth, a big majority of the people on earth think that way. And that's why a majority of people on earth are not rich also. Okay? Dahil para sa kanila, naging hadlang na kaagad yung earnings nila. Ganito lang earnings ko eh. So, kulang pa nga sa panggastos ko, hindi talaga ako makaka-invest. Pero ang katunayan niyan, kasi with that thinking, nakokontrol tayo ng earnings natin. Okay? Kung magkano lang kinikita natin, we live that way. Pero yun nga, mali pala yung ganung pag-iisip. And if we really want to accumulate wealth, supposedly, uunahin na natin kaagad kung savings and investments, doon muna pupunta ang pera natin. And of course, when the savings and investments start to earn, hindi rin madadagdag sa expenses yun. Babalik rin natin sa earnings natin yun at ibabalik rin natin sa savings and investments supposedly. Paikot-ikot muna. And then yung expenses natin ang last. Yung expenses ang kadalasan last. Pero the only way mapapalaki natin yung earning natin
Eh kung inuuna natin ang priority talaga natin, savings and investments natin. Kung yung earnings natin kulang para sa expenses, unang-una iisipin muna natin ano bang pwede nating bawasan sa expenses natin. Okay? Anong pwede nating bawasan sa expenses natin? Kung wala na talaga tayong mababawasan sa expenses natin, then ang next step supposedly is maghanap ng additional earning. Eh kadalasan tayo dahil sa dami ng ginagawa na natin hindi lang sa trabaho, pati yung mga ginagawa natin sa bahay, stuck na tayo doon. Etong earning ko, I will live frugally or however way you want to live, no? Basta ito lang ang earnings ko. Pero hindi natin, karamihan ng tao sa mundo, hindi naiisip na hindi naman ganun rin kahirap palakihin yung earnings. Na-focus lang tayo na dahil eto na yung earning natin, yan na, isushoot ko na yung buhay ko sa earning ko. Pero kung tatanungin rin natin majority ng tao, ang isasagot talaga kung anong pangarap sa buhay, majority rin ng tao isasagot financial freedom. Kung naalala nyo yung Monday, financial freedom yung pinakamaraming sumagot sa atin. Yan ang number 1 na gusto natin talaga mangyari. And rightfully so. Financial freedom, ibig sabihin, pwede natin gawin yung mga normal natin yung ginagawa na hindi na natin iniisip saan natin kukunin yung pera for that. Okay? At may extra pa tayo gawin yung bigla ang desisyon. That's financial freedom. Pero yun nga po, ang para sa inyo ngayon, na sumagot ng true dun sa equation, kailangan natin baguhin. Ako, sabi ko nga sa inyo, for the longest time, ganun rin ang paniniwala ko. Very recent ko lang na nabago, mali pala yung equation ko. Nagkataon lang na medyo sunerte ako na may yung previous jobs ko bago ako pumasok sa pagnenegosyo, medyo yung kinikita ko mas malaki sa pangangailangan ko. So kahit pa paano may savings akong naitabi. Paano yun hindi ganun yung situation? Now, karamihan sa atin, hindi ganun yung situation. Pero again, there's a way out. Magsisimula muna sa pag-iisip natin na hindi pala imposible kahit very limited ang ating earnings for now. Dapat dagdagan. Yun ang isa sa matutunan dapat nating lahat. Idagdag yun mga salitang yun sa kung ano man yung status natin nararamdaman ngayon or yung situation na nakikita natin ngayon. Kapareho na itong pandemya. Hindi tayo makakilos ngayon. Sobrang limited ng pagkilos natin for now. Kasi wala namang permanente sa mundo, di ba? Parating magbabago yan. So even with our earnings, kung ang kita natin sabihin natin very limited, 10,000 lang minimum wage for now. Okay? Doon, magsimula tayo sa pag-iisip natin. At baliktarin natin yung equation. Yung earnings, unahin muna yung savings at investment para lumago yung earnings natin. At yung expenses natin, hanapan natin ng paraan na mabawasan. Pero yun nga rin, kadalasan pag lumalaki na yung kita, lumalaki rin yung earnings. At sigurado, kung gano'n ang mangyayari, maghahabulan lang ng maghahabulan. Okay? So financial literacy, yes po, Miss Luisa de Los Angeles. Financial literacy is a step towards financial freedom. Totoo po yan kung aware lang tayo parati, no? Sa finances natin at expenses natin. Totoo yan. At mapunta na tayo ngayon sa ating topic for the day. At ang topic natin for the day is really about entrepreneurship. Bakit entrepreneurship, no? I do not want, kasi for the next 2 days, pag-uusapan rin naman natin ang ano tawag dito? Pag-uusapan rin naman ang mga susunod na topics for the next 2 days is about re-employment naman. If you want to go back or look for another job, sumali ulit sa workforce, isang way rin yan. Pwede rin yun. Pero ang entrepreneurship kasi usually, bakit maraming
very interested with entrepreneurship kasi it gives us a vehicle to earn money faster. Okay? Yan ang kaibahan ng entrepreneurship sa pagtatrabaho. Yung pagtatrabaho, mas stable, may fix tayong hinaharap. Okay? Alam natin kung anong tatanggapin natin every 15th, every 30th. Steady yan, steady income. Sa entrepreneurship naman, walang kasiguraduhan, malaking risk. Pero ang kapalit, mas mabilis. Mas mabilis na pag-earn. Ang limit ng pag-earn natin, hindi nakadepende sa ibang tao. Hindi katulad sa trabaho, set na yung pagkikitain natin. Sa entrepreneurship, nakadepende sa atin yung kikitain natin. Kung masaya na tayo sa ganitong kita, pwedeng iba na yung ginagawa natin. Kung hindi pa tayo masaya sa entrepreneurship, sa kinikita natin, hahanap tayo ng paraan na madagdagan yung pagkita natin. So, kaya maraming na-attract with entrepreneurship. But of course, yung entrepreneurship na, it comes with risks. At contrary to what other people say, no, marami tayong maririnig na gusto ko hawak ko yung sarili kong oras, ayoko na ma-stress working for somebody sa ibang boss, kaya mag-entrepreneurship na lang rin ako. Gusto ko mas relax na lang ako, kaya magne-negosyo na lang ako. Sa katunayan, pag pumasok tayo ng pagne-negosyo, yung narinig natin na mas relax, na mas makaka-relax ka, sa kabaliktaran actually, lalo na pag simula pa lang ng negosyo at gusto natin palakihin yung negosyo natin, 24/7 ang pagnenegosyo. Lalong-lalo na kung nagsisimula pa lang at gusto pa natin palakihin. Talagang kahit matutulog na lang kayo, yung negosyo nyo ang iniisip ninyo. Pero ang kapalit nga yun, high risk, high reward din. Mas mabilis na kung gusto natin ng financial freedom, mas mabilis na maabot yung financial freedom. Very, very good option ang pumasok sa pagnenegosyo. Okay? So, bago natin puntahan yung mga topics ngayon, baka gusto kong i-open ulit yung floor to any questions about today's topic. Yung mga videos na napanood nyo kanina at yung mga, kung nabasa nyo yung lecture notes kanina, meron po ba doon kayong gustong i-share na experience or itanong kung ano yung very particular sa inyo na gusto nyong klaruhin lang, or baka yun pwede nyo rin i-share kung ano dun sa mga topics kanina yung pinaka naging interesting para sa inyo. Sige, let's open the floor to a few questions muna po. Sino po ang gusto? You can either type your question in the chat box, or pwede rin po mag-unmute na lang kayo, magpakilala lang po kayo, tapos itanong nyo po yung question nyo. Go ahead po. Sino pong By the way, yung experience ko po, I really started nag-start ako magtrabaho po nung nag-aaral pa po ako, to be able to finish my college at saka makatulong rin sa pamilya kasi ang laki-laki po ng pamilya namin. Pangwalo ako sa 9 na magkakapatid. Tapos, by the time na ako na yung nagka-college, hirap na talaga yung magulang ko at saka matatanda na talaga sila. So, para mapatapos ko yung sarili ko sa pag-aaral at makatulong rin sa pamilya, yun last year ko third year ko ng pag-aaral sa college, nagtatrabaho na po ako para masagutan. And then after several years ng pagtatrabaho po, after 10 years of working in different companies po, swinerte po ako makapagbukas ng sarili ko pong negosyo. And from there, talagang nag-focus na po ako sa pagnenegosyo po talaga. And right now, na medyo naiba na naman ako a few years ago, hindi na purely business lang yung ginagawa ko. Nalipat naman po ako sa social
entrepreneurship kasi like yung nangyari sa akin na nakita ko kung anong difference talaga ng entrepreneurship at saka ng pagtatrabaho. Naging advocacy ko na dito sa Pilipinas, the only way na mababawasan yung paghihirap dito sa bansa natin is kung dadami yung nagnenegosyo. So, ganun ngayon ang linyang ginagawa ko. Nagtatayo kami ng mga micro ice plants for communities, cooperatives, associations, for families para po magkaroon sila ng negosyo nila and matulungan rin yung iba dun sa communities nila. Magkaroon, mapalago yung mga maliliit na negosyo dun sa communities nila. So, kasi naging advocacy ako talaga siya dahil na-experience ko po talaga first hand sa sarili kong buhay. I know it's not the same for everybody. Meron talagang, at ayoko rin isipin ninyo na pag nagtatrabaho lang kayo, hindi kayo yayaman. Hindi po totoo yun. Marami pong yumaman na tao sa pagtatrabaho lang po. Purely na pagtatrabaho lang. Kung maiisip nyo, kahit sabihin natin si Manny V. Pangilinan, si MVP, talagang bago siya pumasok sa pagnenegosyo, he was really earning so much. In one of his positions, he was earning $1 million per month. Per month, $1 million ang sweldo niya. So, kaya talagang pwede rin talagang yumaman sa pagtatrabaho. Okay? So, yeah, Miss Mercaya, si MJ sabi, wow, totoo po 'yun. Being CEO of one of the companies before na foreign companies, he earned $1 million a month as a CEO. At isa lang 'yun, marami siyang trabaho na sabay-sabay dahil ang galing na niya sobra. Umuupo siya sa board ng iba't ibang negosyo and he was being paid for his time talaga. At yun, pagtatrabaho yun, hindi pa negosyo yun. And then, he went into business din. So, yan po. Any questions po? Any questions? Anybody who wants to share any concern or share any experience po? Nahihiya po ba kayong magtanong or gusto nyo po ba tatawag na lang po ako? Baka mas okay po kung if I call people na lang. Any questions about yung topics for the day or gusto nyo lang i-share about the topics for today, no? Sir Carl Patrick Sahagun. Hindi ko na mabasa yung full name mo. Pwede ka bang mag-unmute, sir? Yes, sir. May gusto ka bang itanong about the topics for today or mag-share lang ng anything, no? Hello po, good afternoon po. Yes po. Siguro po wala naman po akong question. Ang ano lang siguro, about sharing po, by the way, I'm Carl Tadeo from Olongapo po ako. Ayan. Hello, Sir Carl. 24 years old now. And then, I started working when I was 19. Wow, okay. 19 ako nung graduate ako, pero nung college ako, I am working already. Pero ang point ko kasi doon, medyo meron pa rin akong, alam mo yung ang burden sa akin or ang problem ko kasi, although I have income, no, medyo kasi ako para akong masyado akong nag-spend ng money. Although meron ako mga part-time works din, pero yun, habang lumalaki yung aking income, lumalaki rin yung aking expenses. Yeah. So yun yung problem ko. So kaya kanina yung topic po natin, sir, about dun sa earnings, no, less muna natin yung savings. Medyo sabi kong napapaisip ako that I should allot, no, a certain percentage of my income to savings muna bago ako for my expenses. Ayun, so siguro yun na yung baseline bago ka maging isang entrepreneur, no, na dapat o magkaroon ka muna ng financial stability talaga. Ayun po. Medyo malaro pa kasi masyado yung utak pagbata pa, sir, di ba? Ang daming gusto. Yes. Ayun po. Thank you for sharing, Sir Carl. Totoo yan. Like I said nga kanina, no,
maraming ang nakakapag-earn na ng mas malaki, pero ang isa naman sa problema nga, sumusunod din yun way of life. Nag-a-adjust din yung expenses. Kung tumaas yung earning, i-adjust yung expenses, tataas din. Pero there's a reason kung bakit akala ng maraming tao, sabihin natin si Warren Buffett o kaya si Bill Gates, o ang tingin sa kanila mga kuripot. Pero sa totoo lang, hindi naman sila kuripot eh. They spend on what they think are good investments. But the thing is, yung lifestyle nila, hindi nila binago. Dahil komportable na naman sila with their lifestyles before, ganun pa rin. They didn't see the need to buy a huge house for themselves kasi komportable naman sila sa dati nilang bahay. Si Warren Buffett, nakatira siya sa bahay, dating bahay pa niya. And then, ganun din. But, nagsusplurge siya doon sa mga pagkakakitaan niya. Mag-i-invest siya ng alam niyang lalaki rin yung pera niya. Doon, wala siyang kahit magkano ilagay niya. Pero alam niyang lalaki rin yung pera niya. Ang problema for a lot of people, me included, nalalagay ko yung pera ko doon sa mga hindi nakikita ulit. Talagang expense lang. Okay? And yun, the secret really is, hanapin mo kung saan ka lang komportable at stay there. Kahit lumalaki yung earnings mo, pwede mong ilagay doon sa papalaking palalo yung earnings. Yung question ni Miss Jessica, what do you think is the ideal percentage? Actually, it's very hard to say. 30%, sabi ni Miss Shira May, I hope I'm saying your name right. 30% of savings, actually, ang hirap pong sabihin. Depende po talaga sa tao niyan. Some people say 30%, some people say 10% minimum. Okay, but it depends on you. Ang mahalaga, I think, the more important thing, it's not the percentage. The more important thing is mag-set ka. Mag-decide ka na mag-set ako ng savings every time I earn something. At kung nag-decide ka, however much that is, whether 10, 20, 30%, 40%, follow through. Yun ang mahalaga. Kung nag-set ka, sabihin natin kahit 5% lang yan, pero consistent ka naman na every time you earn, tinatabi mo talaga at nire-reinvest mo yung 5% na yun, lamang ka na sa karamihan ng tao sa mundo. That's the thing, yung consistency na mag-decision ka muna and then have the discipline to do it. If you say you'll do it, then do it. Get that discipline. Okay? Yes, life insurance, yes. It depends again. Ang hirap pong sabihin kung saan maganda i-invest o saan maganda ilagay sa savings ba, sa investment. Again, depende po kasi sa tao yan. Ako, kung maglalagay ako ng investment, bukod dun sa kikitain ko kunyari, I also, para sa akin, importante rin personally na may interest ako dun sa pag-i-investan ko. Kasi kung wala akong interest at tungkol sa pera lang, medyo mahihirapan ako. Ngayon, that is me personally. For others, ang motivation talaga nila is yun laki ng kita, yung pera talaga, doon sila nag-invest. Kung mas malaking kita, mas magandang ano. So, it depends kung ano yung gusto ninyo talaga. Okay. Miss Arian is saying, I observed the generation of millennials, including me, are more inclined to travel and experience more than savings. What do you think about the quote? Di mo naman madadala sa hukayan yaman mo, so they invest in experiences. Okay. Maganda yan, no? Even my son now is, yun, sabi nga nila, travel, yung experience gained through travel is immeasurable, no? Priceless. And I agree with that. I agree with that totally. Na yun experience na natututunan from travel, hindi mababayaran talaga. But yung tungkol naman sa, di mo naman madadala sa hukayan yaman mo, then, ganito po kasi ang paniniwala ko eh. Ako, I want to really earn as much as I can this lifetime, but not because of me. I want to earn, and not even for my children. I want to earn because I want to increase my impact with other people.
Hindi yan para sa lahat ng tao. I'm not saying that's the right way. I'm not saying that's the best way. But personally, I want to increase my earnings as much as possible because I want to increase my income. Kayo po, kung papalakihin niyo nga yung pera ninyo, para saan po ba? Is it for yourself alone? Is it for your children? Okay? Again, iba-iba tayong lahat. And it really depends on what we feel is important to us. Doon tayo magbabase. Okay? For many millennials, including my eldest son. My eldest son is 27 already. He earns really well. He likes to travel also. So hindi siya makatravel ngayon. He likes to travel. He earns really well. He doesn't ask money from us anymore. Pero he's also preparing for his future. So he wants to get married in 2 to 3 years from now. Ang dami na rin niyang pangarap para dun sa magiging pamilya niya. So right now, he has several jobs and he's starting a business. So ganun rin, para sa kanya importante yung pagta-travel, pero portion lang yun. Again, sa budget niya. Naka-budget yung travel niya, naka-budget din yung savings niya, naka-budget din yung ano niya. May kwento nga ako sa inyo, yung nagturo sa akin ng equation na yan. Kasi finance person talaga yun. One of my mentors, naging teacher ko po dati. Tinuruan niya yung driver niya na gawin yan. Sabi niya dun, so yung tinuro niya sa driver niya yun, tinuruan rin niya so ang tanong saan ba mag-i-invest? So sabi niya kung gusto mo, mag-invest ka sa condo. Okay? Pwedeng maghanap tayo ng condo yung kaya mong bayaran sa sobra mong pera. Okay? Ginawa yun ng driver niya. Ngayon, driver pa rin niya yun. Okay? Pero may dalawa ng condos na pinaparent out. At yung kinikita niya, mas malaki pa sa sahod niya sa pagdadrive. Ayaw lang niya tumigil sa pagdadrive dahil masaya siya with the family nung mentor ko. Pero ang laki na ng kinikita niya. May pag-aari na niya yung dalawang condos. Wala na siyang hinuhulugan. Kita na lahat yun. Pinaparent out niya yung condos. Kita na lahat yun. And now he's on his way to investing in another condo na paparent out rin niya. Pero yung ano nga niyan, depende. Sa kanya na masaya siya doon. Yun yung nakita niyang masaya siya. Kayo, saan ba kayo masaya? Okay? Okay. Saan dapat mag-start to recover? Very good question, Miss Maria Luisa. No? Lahat tayo, when this pandemic started, kahit pa paano yung means of income natin talagang naapektuhan lahat eh. Pero yun nga eh, ang masasabi ko lang parate for everyone who's asking me, and even myself, ito yung ginawa ko personally, no, is to start small. Kung iniisip ko lahat na I had to really make tough decisions. At kayo rin sigurado, meron mga malalaking decision na kailangan gawin kung gusto natin ulit makabalik sa paa natin, na may mga bagay tayong dating ginagawa natin na baka kailangan itigil. In my case, may business. Yung business ko talagang nag-downsize. I had to make tough decisions. Pero kailangan kung gusto kong makasurvive, start small. Kung pag-iisipan ko na gusto kong manatili yung dati kong ginagawa, mahihirapan talaga ako. Now, para sa inyo, ano po ba yung mga tough decisions na kailangan gawin? But we have to start small and from there, just be consistent. Gawin ulit natin ano ba yung mga gusto nating gawin. Marami ngayon nagtatry, kahit hindi pa nila na-try, nagtatry ng yun ang nakakatuwa nga po eh. Because of this pandemic, nalaman natin na maraming tao ang nagsubok sa pagninegosyo and now mas maraming tao ang nag-i-enjoy na kaya naman pala nila gawin na dati iniisip nila imposible akong magnegosyo,
hindi ko alam paano gawin yan, o ayaw ko yan, o takot lang. Pero ngayon, because of the pandemic, nagsimula. Binenta nila kung ano yung hilig nila. Kung may mahilig mag-bake, binenta. Ako po, aaminin ko po sa inyo. Nag-experiment po ako. Nahilig po ako sa, naging mahilig, isa po sa naging escape ko during this pandemic is yung paghahalaman po. Nahilig po ako sa mga halaman. And I set up an online store. And wala man akong time doon. Naisip ko lang, ang dami-dami ko ng halaman sobra. Ibibenta ko yung iba. Nagulat ako yung first time kong ginawa. Sold out kaagad yung sinabi kong ibibenta ko. Tapos, hilig ko lang siya. So now, additional source of income na wala naman talaga akong malaking plano sa kanya. Pero, additional source of income siya. And we all need additional source of incomes. Hello to plantitos and plantitas. Opo, ako po, napaka plantito. Yun po ang ano. Pero yun, nag-try rin po ako. Mahilig rin po kasi ako magluto na dati yung iba kong niluluto for my kids. Trinay ko rin pong ibenta. At nabibenta rin po. Pero yun nga po kung magsisimula tayo, try lang, dahil alam natin marami sa pagnenegosyo, iniisip ka agad ang hirap. And totoo naman, mahirap naman po talaga magnegosyo. Sabi ko nga kanina, 24/7. Lalo na kung starting ka pa lang, ikaw gumagawa ng lahat. Okay? Wala ka pang capacity to hire people to help you. Okay? Family mo pa lang, o ikaw ang gagawa ng lahat. 24/7 job ang pagnenegosyo. Pero that's why, ang tip ko, kung man iniisip niyo magnegosyo, maybe you can start small, okay? And start with something you like to do. Kasi if it's something you like to do, parang sa pagtatrabaho rin yan. Napakaswerte ng mga nagtatrabaho, sabihin na lang natin yung mga NBA players. Trabaho nila yung pagbabasketball. Pero gustong-gusto nila yun. So nakahanap sila ng paraan na pagkakitaan yung gusto nilang gawin. Baka pwede rin ganun tayo. Okay? Paghanapin natin yung mga hilig nating gawin at baka pwedeng pagkakitaan natin yung mga yun. Okay? So, best work muna para matutunan mo rin ang pagmamalakad ng isang business as an unlocker and employee. You know, wala talagang right and wrong answer dyan eh. Some people talagang employment, that's the way. Or some people, employment muna then business. Or some people, diretso na sa business, hindi nagtrabaho. It really depends. Ang importante is yun, kung gusto nga natin yung ginagawa natin, it helps us eh. Kahit mahirap na mahirap yung ginagawa natin, pero kung gusto natin yun, babangon pa rin tayo. Okay? Kahit mahirap yan, go pa rin tayo eh. And I like to remind everybody na with finances, it's really about discipline. First and foremost, creating that discipline. Yung disiplina na to only spend what you really can afford to spend on. Yung disiplina na itatrack natin lahat ng labas-pasok, whether negosyo yan o trabaho, yun itatrack natin yung labas-pasok ng pera natin. That's what many of the business people that I mentor now, yung mga first time nagnegosyo o yung mga small o micro enterprises pa lang, hindi sila nasanay na i-record. Pag start ng negosyo, sama-sama lahat. Gastos sa bahay, personal expenses, gastos ng negosyo, sama-sama lahat. So hirap na hirap sila ngayon na gusto nilang palakihin yung negosyo nila. Hirap na hirap silang ihiwalay. Pero yun have the discipline first, record everything, separate nyo. Kung masiseparate nyo lahat, ano yun para sa bahay, ano yun para sa sarili ko, ano yun para sa future ko, hiwalay. Kung magkaroon lang tayo ng habit na yun. So it starts with the discipline, and then with consistency, it becomes habit. At pag naging habit na, mas madali na nating mag-isip ng mas malalaking bagay. Pero kung malaki agad yung gusto natin, wala naman tayong disiplina, wala rin tayong habit, medyo next to impossible.
Okay? Parang tumaya ka na lang din sa loto. One time, big time. Wala pong ganun. Birang-bira lang po nangyayari yun. Okay? At kung gusto natin ilagay talaga yung wealth creation sa mga kamay natin, then let's start small. Build the habit, build discipline, get the discipline, be consistent, make a habit out of it. And then over time, magugulat na lang tayo. Kaya nga, parang eto lang yung isa sa lessons nyo, yung isang graph kahapon na i-share ko ulit sa inyo. Eto napaka-striking para sa akin. Netong graph na to. Nagulat talaga ako dito. Kasi, eto, pakita natin to. Nakikita nyo ba yan? Parang negosyo lang rin to. Okay? Yung mga maliliit na gastos natin, okay lang kasi maliliit. Pero pag hindi natin trinatrack, hindi natin nalalaman na ang laki na pala ng ginagastos natin sa mga bagay-bagay na pwede naman natin hindi paggastosan. Okay? But this is also true sa kabaliktaran sa negosyo rin. Kahit kunyari, no, maghanap tayo ng maliliit lang na extra income, maliliit lang na pasok, pag in-add up pala natin over time, malaki na rin pala. Paano pa pag ini-invest ulit natin yun o sinisave ulit natin? Kahit liit-liit lang, sabi ko nga kanina, kahit 5% lang, kahit 1% lang nga siguro eh. Pero kung may disiplina tayo at may maging habit natin gawin, magugulat na lang tayo over time na ang laki-laki na pala. Okay? But same, sa expenses, ganun rin. May mga bagay tayong pinagagastusan na akala natin maliit lang, pero over time, ang laki-laki na pala. Okay? So, may mga comments pa dito. Paano po for services, you usually charge 25,000 na plano po mag-promo like 5,000 for pandemic and Christmas promo para makuha po clients na masa kahit masyado na mababa. Hindi pa po masyado pinapababa ang standard ng suppliers ng services. Okay. Ito po regarding sales at saka discounts po, no. Kung nagnenegosyo po kayo, this is one of the worst things that you could do. Okay, you can do it occasionally. Pero kung gagawin nyo pong yan ang magiging driver talaga ng negosyo ninyo, makakasira ultimately sa brand na trinatry nyong palakihin. Okay? So, ang pagbibigay ng promo and discounts, effective po yan kung paminsan-minsan yung gagawin. Now, yung tanong po ni Miss Maria Luisa na kung pwede ba niyang gawin 5,000. Ang suggestion ko unang-una, may kita pa ba kayo doon sa 5,000? Yung question ko pala unang-una. Yung 5,000 po ba ang gusto nyong mangyari is just to get people to get your services again? Or saan po nang gagaling yung 5,000 na yun? Coming from 25,000 to 30,000 tapos biglang bagsak sa 5,000. Mahirap pong hindi ko po masyado mag-gauge. Hindi ko alam kung ano yung pinagbabasihan nyo. Sa 5,000 na yun, same service pa rin ba ng 25 to 30,000 or scale down din po ba? Miss Maria Luisa, is it okay to ask you po? May we request Miss Luisa to unmute? Hello po. Ayan. Hello po. Yes, Magandang good hapon afternoon po. Magandang hapon po. Yes po, go ahead po. Yes, my question po is, I do events po kasi all around. Tapos I Okay. noticed po, because of the pandemic, kukonti na lang sa area namin yung, most photographers or suppliers I see, kapag may equipment sila, they have already sold it kasi nagsiswitch na sa ibang kinds of products and services na ano. So yung question ko po, kasi may friend po ako na designer, nag-post po siya ng promo, it worked for her, and mas better daw yon kesa sa wala naman talaga siyang makuhang client. So yung
yung pinagdadalawang isip ko lang po is, I have built na po kasi yung name ko sa city namin na pagdating sa premium photography, ganun-ganun. Pero yun nga lang din po ang mahirap kasi most of the events po ngayon are canceled or nakakakuha ako pero once na lang po in a month. So iniisip ko baka mas okay na din yung sinasabi nilang Chinese mindset na kahit paunti-unti pero constant versus malaki nga pero once a month na lang lalo na ngayon na pandemic. And ayoko rin po kasi na for example may magalit na ibang suppliers na bakit ganyan kababa ako binibigay yung services. Baka magalit yung iba kong kakilalang photographers, ganun, etc. po. Okay. So, ang advice ko lang po dyan, parang sinasabi po doon sa lectures natin today, Opo. yung enterprise delivery system, saka at the end of the day po kasi pag nagdenegosyo tayo, ang gusto natin mangyari yung brand natin, di ba? Mapalaki natin yung brand natin or how people look at us, yung pangalan natin. And usually, unang ginagawa talaga pag inaayos natin, kinikilala natin yung market, inaalam natin kung sino ba talaga yung mga customers natin, ayusin natin yung positioning natin. From your statement kasi, mukhang maayos na yung positioning mo. You're high-end na ikaw yung medyo high-end yung hinahabol mong clients, no? At saka pati yung services na ino-offer mo on the high-end. So, very clear yung positioning mo. Now, I don't think makakatulong yung pag-discount sa'yo. Hindi ka pareho dun sa friend mo na nakatulong sa kanya. Pwede natin, ang masasuggest ko sa inyo, pwedeng gawin yun parang Chinese, pero on different products. Hindi na po pwede sa same product kasi ultimately what will happen is masisira yung brand mo, mawawala ng tiwala yung mga tao sa iyo kasi in the first place, but dati singil mo sa amin ganyan, kaya mo naman pala maningil ng 5,000 lang for the same services. So it will really harm your brand. Kung ano man yung na-build mo, malamang masisira nun. So what you can do if you want to go that way is offer different products. Okay? Okay. Na mura lang. So instead na whole package, baka pwede etong package lang. Okay? Okay. So, pero it has to be different from what you were offering before kasi masisira ka talaga. Yun nga ang masasuggest ko. Yung topic natin for today, actually, ang gusto niyang, ang isa sa mga pinakamalaking learnings na gustong ituro sa inyong lahat is pag magnenegosyo kayo, hanapin ninyo kung ano yung kakaiba sa inyo. Ano ba yung pwede niyong offer na iba sa iba? Okay? And from there, work on that. Kasi like with you, Miss Maria Luisa, if medyo may pangalan ka na yung alam mo na kung sino yung pinoposition mo, work from there. Ano yung kakaiba mo? Yun ang i-highlight ninyo ngayon. Na kahit mas mataas pa kayo, i-highlight ninyo what they're getting. Kasi tandaan niyo yan. Siyempre, pag naghahabol tayo ng customers, may pera silang ibabayad sa atin, they'll pay for us eh. Ang ano lang naman yan is, ano yung value na nakukuha nila. If they think that the value they're getting is okay sa amount ng pera na binibigay nila, di okay yan, no? So that's why pag magnenegosyo, kailangan natin malaman kahit papaano na kung hanggang saan ba yung kayang bayaran, willing na bayaran ng target customer natin for our products. Para may range tayo na paglalaroan, no? Kasi yun nga anong makukuha? Sige, babayaran kita 1 milyon. Anong kapalit ng 1 milyon? Kung ako yung customer mo, ang tanong ko lang parate, anong makukuha ko? Enough ba yun makukuha ko sa 1 million na babayad ko sa iyo? So, again, pag papasok tayo sa negosyo, bago pa man tayo pumasok sa negosyo, alamin na natin ano yung kakaiba sa negosyo natin, and then from there, pag-isipan natin anong iisipan ng customers natin. At alamin dapat natin kung sino ba yung tamang customers natin, yung target market natin. Kung kilala natin yung target market natin, alam natin paano silang mag-isip. At kung paano sila mag-isip, yun dapat ang sinasagot natin, kung ano yung hinahanap nila,
kung ano yung kailangan nila, kung ano yung gusto nila. Pag nasasagot natin yung mga yon, yung presyo natin, okay lang sa kanilang bayaran whether mataas yan o hindi. Kasi nasasagot nila yung hinahanap nila. Nasasagot natin yung hinahanap nila. So for you, Miss Marie Luisa, I don't think yung ginawa ng friend mo na binagsak niya, okay na rin yun. Kasi I think your ano is very clear already, your positioning. And ultimately, it will hurt you. So, mas maganda, i-promote mo yung kakaiba sa iyo, and then also if you want to offer less yung mas murang mas murang services, ibahin mo yung package. Wag dapat kapareho. Baka pwedeng na full package, pwedeng ganito lang muna. Pero again, you have to think from your client's perspective dahil mukhang kilala mo na yung clients mo, ano kaya yung hinanap nila. And then another question you should ask, nasaan sila ngayon? Because of the pandemic, ano kayang naging behavior ng clients mo? And baka yun ang makasagot sa iyo kung anong i-offer mo sa kanila. Okay? Kung kilala mo na yung clients mo, think like them. Nasaan sila ngayon? Anong naging epekto ng pandemic sa kanila? Saan sila nagpunta ngayon? Baka mali na, baka wala na dun sa dati mong pinupuntahan, baka nagbago lang sila ng lugar. Okay? So, yan po. I hope that answers your question, Miss Maria Luisa. Okay. Maybe one more, no? There's, thank you very much for typing your no? Very good. Ang ganda ng question ng sharing ni Miss Arian na naging small business na niya yung hobby niya, tapos pati yung hilig niyang reading books, naging business na rin niya. Yes, that's actually the best situation. Kung mahanap natin kung paano natin pagkakakitaan yung passion natin, at may isa pa, bukod sa passion natin, yung skills natin, saan tayong magaling, yung natutunan na natin or pinag-aralan natin or through experience. Skills, passion, earning. Kung mapagtapat-tapat natin yung tatlong yun ang the best. Okay? Did I ever experience setback? Oh, yes, definitely. Definitely. Part ng pagnenegosyo yan. May mga times na may losses ka. Katulad nitong pandemya na to, no? Imagine niyo na lang. Sabihin natin yung mga airline industry, yun mga pinakamalalaking industries na natin, no? Hindi nila kahit kano kalaki yung kita nila, ngayon bagsak sila lahat. At ang dami nagsasara. Imagine mo, ang lalaking kumpanya na yun, billion-dollar companies na yung mga yun, pero ngayon nagsasaraan sila. Hindi natin masasabi, that's part of business, and actually, that's part of life. Parang pagtatrabaho rin yan, paminsan hindi rin naman natin alam kung biglang magsasara yung trabahong pinapasukan natin o tayo magkakasakit tayo, wag naman sana. Pero di ba, hindi natin talaga masasabi. Pero the thing is, if we develop discipline and if we develop habits, good habits, kahit ano pang mangyari sa atin, may times babagsak tayo, pero makakabalik rin tayo. And yun, I think, is the best way na mahawakan natin yung future natin. Na hindi tayo umaasa sa ibang tao o kung kanino pa man na para kumita tayo. Pero nakasalalay lahat sa kamay natin. I think that's the best way to do it. Be disciplined, build good habits, and start small and then work your way up. Pero yun talaga, So, Photosir, alam niyo po, for some of you, na hindi pa nakapasubok ng pagnenegosyo pero very intrigued by it, ang isa lang mapapayo ko, go for it. Try nyo. Kasi baka umabot na lang kayo what if. Ayaw natin mangyari yung what if. Okay? Try ninyo. Magkano ba yun? Kung magta-try kayo, mag-isip na kayo ng amount na isipin nyo kung mawawala to sa akin, mabubuhay pa rin ako. Sabihin natin 50,000, 10,000, 5,000, doesn't matter really. Pero mag-isip kayo ng amount na yun. Isipin nyo nang mawawala. Pag nawala yun, mabubuhay pa ba ako? Kakayanin ko pa ba? Okay. Yun ang i-try nyo sugal ngayon sa pagnenegosyo. So,
Ayun. Any other questions before I turn you over to Miss Cha? Thank you very much sa mga questions ninyo. Sabi ko nga sa inyo, mas magiging rich to kung may questions kayo o mag-share kayo ng sa inyo. Mas marami tayong matututunan sa isa't isa po talaga. Pero are there any pressing questions po now before I turn you over to Miss Charlene? Any gusto niyo i-share ngayon o magtanong? Meron pa po ba? Sir, I think from MJ Marcaida, yung load dealer po siya. Okay. Sabi niya dito. Okay. I'm earning 1% for every 100 pesos. On top of that, I'm also earning 3 pesos for every lahat po ng nakukuha na ito. Okay, MJ. I think you're on the right path. Kasi what happens is nag-iisip ka ng way kung saan mo na naman ilalagay yung kinikita mo. So in other words, gusto mong paikutin muna sa savings and earnings yung pera mo. I think you're on the right path. Keep doing what you're doing. Yan ang ano. Sir, I think that's it. Na-cover naman po lahat. Okay. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Magkikita-kita pa tayo sa Friday ulit. Sa Friday. I hope mas maraming dumating sa Friday. No? And bukas maganda rin yung topic nito. Pati sa Friday maganda rin yung topics nito. So I hope everybody really goes through the LMS and goes through the videos, pati yung mga lecture notes. Pero maraming salamat po sa oras po ulit na nagsama-sama tayo. So I turn you over to Ms. Charlene na naman. Thank you very much. And see you all on Friday again. Thank you, Sir Rodmark. So, malinaw po yun. Wala pong plenary coaching tomorrow. The next coaching session will be on Friday, December 11, same time, 3 to 4 p.m. Please po, ang request ko lang, wag po tayong malilate kasi it takes time to admit participants eh. Medyo kumakain po ng oras kasi ang dami natin. Ano pa ba? Kung kaya nyo po mag-online 5 minutes before 3 p.m., it would be better. Ang topic po natin for Friday is preparing for employment. And sa Friday din po magaganap yung mini graduation. So I hope kung sino po yung umattend today, magstay po until Friday. Meron po tayong mini graduation and we will be using the same Zoom link. Day 3 learning materials are already available in your LMS accounts. Pwede nyo na po ulit simulan. Constantly ko Cha, may question lang. Miss Cha, may question. Yung mga worksheets ba raw kailangan submit? That's for you yan. Nang beses ko na to sinabi. Hindi niyo na po kailangan i-submit sa akin yung answers ninyo sa worksheets. Gawin nyo lang pong basis yung results ng mga exercises para sa discussion natin every live session. Okay? So, no need na pong mag-abala na i-email pa sa akin yung answered worksheets. And then, ano pa po ba? Yun po, remind ko lang din kayo na lahat po ng nakatapos ng module sa LMS, days 1 to 5, sila po yung makakatanggap ng e-training certificates na ipapadala namin sa inyong registered email address. So kung gusto niyo po malaman kung ano na yung progress niyo sa LMS, though makikita niyo naman po doon kung completed or not, you can feel free to text me po. And then stay until the end po kasi kanina nakita ko 85 tayo, ngayon 82 na lang. Stay until the end of the coaching session kasi yung basis ko po ng attendance ninyo is yung class photo natin. Kasi nga ang dami ninyo eh. So sa class photo po ako nakabase. Tsaka para rin make sure namin na nagstay kayo until the end. Yun lang po. So for questions, you may contact me at cellphone number ko po ulit sa chat box. Yan. Okay, so yun lang po and see you on Friday and then photo op lang po ulit tayo for attendance purposes. Tanong ni Miss Marie Chris, paano raw kung wala sa photo? Na-disconnect daw kasi sa photo ops. Okay, sige, ganito po. Basta ang usapan natin na kumpleto nyo yung day 1 until day 5 module sa LMS, mabibigyan po kayo ng certificates. Okay?
So, ano na po tayo? Photo op. Wait. So, request ko lang po na paki-turn on yung inyong mga videos. And, okay, so marami-rami po ulit ito. Start na po ako. In 3, 2, 1, smile. Next po. In 3, 2, 1, smile. Next. In 3, 2, nakaharang na chat. Okay. 3, 2, 1, smile. Okay, last na po ito. In 3, 2, 1, smile. Okay, thank you very much po. Para po sa mga hindi ginagamit yung complete name nila, paki-text na lang po. Alam niyo na kung sino kayo, yung naka-Galaxy J1 Mini Prime, saka yung naka-Oppo A3s. Paki-text niyo na lang po sa akin yung complete name ninyo. Maraming salamat po. Thank you, Sir Rodmark. See you on Friday. See you Friday. Salamat po. Ingat po kayong lahat. Thank you po. Thank you po, Salamat sir. po.